tayo ngayon sa lalawigan ng Pangasinan at kausap natin si Honorable Rosalina Siapaga, ang Provincial Board Member. Ma'am, ano nga po pala yung inyong committee? Ang committee ko po ay Committee on MSME, Small and Medium Enterprise and Entrepreneurship Development. Ano mga sakop na negosyo? Ano mga negosyo yun, di ba? Yes, ang sakop nito ay yung ating maliliit na negosyante, mga small and medium businesses and cooperative po. Yung sa mga tindera? Yes. Sa mga... Okay, so ano po yung visions niyo sa lalawigan ng Pangasinan? At ano pa yung mga gusto niyong contribute para mapaputi ating lalawigan? Okay, for my visions for the province of Pangasinan, alam naman po natin na I am just the representative from the 5th District. Pero pagdating po sa trabaho natin dito sa Kapitolyo ay buong Pangasinan po ang talagang pakikiisa natin, no? At trabaho natin. So, isa dyan sa vision ko ay makagawa pa ng mas maraming resolutions and ordinances upang sa ganon ay mas makakatulong tayo, no, sa pag-unlad ng ating lalawigan at sa mga proyekto at programa po ng ating gobernador. At syempre, isa dyan ang talagang gusto kong suportahan at makagawa ng mga ordinansa ay ang pagtulong po sa mga sektor ng mga kabataan. Number 1 po na sinusuportahan ko po ang mga kabataan. Lagi ko pong ginagawa niya ng mga resolutions, lalo na, no, pag may naiuwi silang karangalan dito sa ating lalawigan, lalo na sa aking distrito. Buong puso po akong nakasuporta sa kanila, sa kanilang mga sports activities. Yan, sinusuportahan ko po sila palagi. Kaya yan po ang talagang isa na nakafocus ako. Dahil as Rosas po ng 5th Distrito, naniniwala po ako na parang bulaklak ang ating mga kabataan, na kapag inalagaan mo yung mga yan, ay talagang mas lalo silang gumaganda at tumitibay na parang tangkay ng rosas. Kapag inalagaan natin ang ating mga kabataan, magkakaroon po yan ng mas magandang kinabukasan at mas tumitibay ang kanilang direksyon sa pagkuha ng kanilang mga pangarap sa buhay, no? Kaya malaki po ang hope ko, ang pag-asa ko na ang ating mga kabataan ang magiging future innovators po natin. Siyempre, nandyan din po ang ating mga senior citizens, na mga minamahal po nating mga senior citizens. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan. At alam nyo naman, napakalaki po ng naiambag ng ating mga senior citizens. Isa po sila sa mga naging inspirasyon natin kung bakit po natin nakamit ang ating mga pangarap. At nandyan din po ang ating mga PWD, kasi nung wala pa po ako sa politika as public servant, talagang tumutulong na po ang aming pamilya sa mga PWD. Kami po ng aking asawa. At syempre, nandyan din po ang ating mga kababaihan. Ayan, lagi din po akong nakaalalay sa ating mga kababaihan dahil alam mo naman, as Rosas, isa po yan. As I am one of the symbol ng mga kababaihan. At of course, hindi pwedeng mawala ang ating mga farmers, no? Dahil alam naman po natin ang kanilang sakripisyo at paghihirap sa pag-ambag sa ating komunidad. Kaya isa po yan sa una kong binigyan ng pansin. Actually, nakapagpasa na po ako ng isang ordinance na Rice Awareness Month. And we are going to celebrate that every November of the year. Ang layunin ko po niyan sa ordinansang yan ay upang mabigyan pa po lalo ng pansin at atensyon ng ating mga farmers upang sa ganon ay mas matulungan po natin at magkaroon pa po ng mga educational caravans for our farmers, mga trainings para
mas maging maganda po ang kanilang mga ani. Kung ano po yung mga gagamitin nilang mga chemicals and mga seedlings. Yan, kagaya nung isang araw po, sinuportahan ulit natin ang ating mahal na gobernador sa kanyang programa na pagbibigay ayuda. Hindi po yun simpleng ayuda, kundi pagbibigay puhunan po. Makakatulong po yun ng malaki sa ating mga cooperative farmers. And ang isa pa na talagang hindi ko pwedeng makalimutan, of course, yung aking committee, ang mga MSME and entrepreneurship development at ang ating mga kooperatiba, no. Actually, sa katunayan, before you entered my office, nakita nyo naman, kausap ko yung grupo ng ating PGM COP, our Provincial Government Employees Cooperative. At pinag-usapan nga po namin kung ano pa yung mas magandang mga proyekto at programa na aming gagawin upang sa ganon ay matulungan po natin ang mga empleyado din ng ating Kapitolyo. At sabi nga po nila ay pwede na rin daw po natin ito ibaba sa ating mga LGU. Kaya yun po yung aming pinag-aaralan pa upang sa ganun ay mas marami po tayong matulungan na mga government employees pa para benefits na rin po nila yun, privilege nila as kasama nating nagpa-public service, no. At yung pong isa ay pinaplano po namin gumawa po ng isang ordinance at pinag-aaralan pa po namin kung ano po yung mga i-include namin sa mga ordinansang yan upang lalong mapaganda ang sistema po ng PGM COP. At syempre, sa lahat po ng mga cooperative na nasasakupan po sa 5th District ay nandito lang po ang inyong board member na handang umalalay po sa inyo. Yun lang po. May question lang ako dun sa committee, yung po bang committee nyo is personal choice nyo or ibinigay lang sa inyo it's because of your personal background or professional background? Parang ganun. Yeah, it was just given to me because of my personal background as businesswoman. Because before I entered politics, entrepreneur po ako. So ano po mga business, for example, na Urdaneta, di ba? Urdaneta. Opo, nasa construction supplies po kami. Construction business. Sa amin, sa lugar namin sa Pusurubio, ano nakikita niyong opportunities doon para sa mga kababayan natin sa Pusurubio? Sa Pusurubio, marami din pong produkto ang Pusurubio, no? Ang gagaling po nilang gumawa ng mga local products po natin. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating very unique na kakanin, ang patupat. Naalala ko nung panahon ng kampanya, binavlog ko yan. Talagang nakakatuwa at masarap na produkto po yan. At syempre yung kanilang, ano ngayon, yung Sword? espada. Sword, yeah. Sword, oo. Yun, galing po nilang gumawa. At sa bayan po ng Pusurubio, nakikita ko dahil maganda yung view, may bulubundukin, like season, napakaganda pong magtayo dyan ng resort. Nakikita ko marami pong resorts dyan na nag-ooperate ng resort. Gabi lang, nasa kami, yung tinatawag ng New Zealand. Wow! Talaga? Saan yun? So may Balakag. Yeah. Balakag? Overlook ng season. Oh, talaga? Dulo. Okay, soon. I will visit that. Baka i-vlog ko yan. Yeah, so siguro in the future, marami din kayo maging projects doon. Let's see. Basta sa ngayon po ay naka-concentrate po tayo sa pakikiisa sa mga programa at proyekto ng ating mga kababayan. Kaya para nga po akong trumpo na umiikot. Kasi as a first-timer board member, marami pa po akong dapat malaman at mapag-aralan. Pero sabi ko nga po, kahit na baguhan po ako, talagang I'm trying my best to serve our kababayans para naman maipakita ko rin po sa kanila at masuklian ang kanilang suporta at tiwala.
At asahan nyo po kung ano man yung ikagaganda at ikaka-progresibo ng ating distrito at lalawigan, ay gagawin ko po ang lahat para makatulong. Wala, final words na lang sa ating mga constituents. Sa District 5 saka sa buong lalawigan ng Pangasinan. Hello mga kakinto distrito. Ang aking mensahe ay siguro naman po sa lahat po ng nakafollow sa aking page, sa Rose Apaga page, nakita nyo naman po kung gaano ko po sinisipagan para makapagbigay ng may malasakit at talagang maaasahang serbisyo. At sabi ko nga, isa po sa aking tagline, kay Apaga, may pag-asa. Hindi man po ako executive na pwedeng magpatupad kung ano yung mga kailangang ipatupad kaagad. As legislator po, maaasahan nyo po na ang aking mga gagawing ordinances and resolutions ay talagang papakinabangan po yan ng ating mga kadistrito. Hindi lang ng ating mga kadistrito, kundi ng buong lalawigan po ng Pangasinan.